Kiana's POV. Hindi mo kasama si Krisa May? Tanong ni Mr. Torres na makita niya ako sa labas ng infirmary. Tumango naman ako. May importante para kasi siyang kailangan gawin. I see. So, saan tayo maglalaro ng chess? Tanong niya habang sinusuot ang blue denim jacket niya. Hindi ko rin alam. Sandali muna siyang nag-isip bago muling tumingin sa akin na may ngiti sa mga labi. May alam akong lugar. Tara. Okay. Nagsimula na kaming maglakad at nakita ko rin si Vexon na sumusunod sa amin. Nakapagpaalam na rin naman ako kay Noah kanina at sinabi kong baka malate ako ng uwi. Mabuti na lang matatayos lang sa kanya. Sinabi niya rin sa akin na hindi kami makakapaglaro ng chess ngayong gabi dahil marami pa siyang kailangan tapusin. Tingin ko naman, maswerte pa ako dahil hindi siya ganun ka-stricto sa akin. Yun nga lang, pervert siya. Sa totoo lang, hindi ako gaanong komportable ngayong kasama ko si Mr. Torres. Matapos ang sinabi niyo sa akin noong nakaraan. Alam ko namang wala akong karapatang maramdaman ito pero hindi ko kasi talaga mapigilang malungkot at medyo mainis. Hindi ko nga magawang tumingin ng diretso sa mga mata niya. Nandito na tayo. Bigla niyang sabi kaya naman nag-angat na ako ng tingin. Isa itong coffee shop kung saan pwede maglaro ng chess sa mga customer habang kumakain. Na-discover ko lang to noong isang araw pero hindi ko pa nasusubukang pumasok sa loob. Hindi ka pa nakapunta dito? Tumango siya. Ganun na nga, wala rin naman kasi ako makakalaro ng chess eh. So akong kauna-unahan niyang dinala dito. Anong gusto mong orderin, Kiana? Tanong sa akin ni Mr. Torres nang sa wakas ay makaupo na kami sa loob ng coffee shop. Kung ano na lang sa iyo, ngumiti siya sa akin. Okay, then we would like to have 2 pecan pie and super Tuscan espresso. Anything more, sir? That's all. Nang makaalis ng waitress ay nilabas ni Mr. Torres ang chess mula sa drawer ng mesa namin. Ang interior ng coffee shop ay talaga namang chess-inspired at ang mga upuan ay mukhang chess pieces at ang tiles ay kulay black and white. Ang ganda ng coffee shop na to, hindi ba? Biglang tanong ni Mr. Torres sa akin. Oo, tingin ko hilig na may-ari ang maglaro ng chess at nagluto. Tapos nag-isip siya ng paraan kung paano niya magagawa yun na sabay. And voila, he came up with the coffee shop with the chess team. Brilliant! Tama. Sobra talaga akong kinakabahan. Parang mas kinakabahan pa ako ngayong kasama ko si Mr. Torres kaysa kapag si Noah ang kasama ko. Kinakabahan ako kapag kasama ko si Mr. Torres. Takot naman ang nararamdaman ko kapag si Noah. Pwede na ba nating simulan ng paglalaro? Okay, nilapag niyang chessboard sa may mesa saka namin sinimulang ilagay ang pieces. Sinabi niyang mauna na ako. You should move the pawn in front of the king or queen 2 squares forward. These open pathways for your bishops and queen to enter the game. They move on an angle and can't get out onto the field of battle if pawns are on the way. Naintindihan ko. Before you move your queen, rooks or king, move your knights and bishops toward the center of the board. Gusto mong ilabas ang mga pirasong ito mula sa likod ng mga pawn para makaatake sila. Seryoso niyong ipagpapaliwanag ang lahat ng iyo sa akin at hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Never ako naging ganito kalapit sa kanya. And when it's your turn, always think to yourself, ano bang huling move ng kalaban ko? Anong balak niyang gawin? Naglalagay ba siya ng mga bitag upang makuha kong mga tauhan? Pagkatapos ay magpa siya ng iyong sariling plano. Laging tingnan ang lahat ng mga posibilidad. Tingnan ang mga galaw na makakahuli sa mga tauhan ng kalaban or threaten his king first. Parang tanga lang akong tumatango. Wala nga akong maintindihan dahil mas focus pa ako sa mukha niya. Nabalik lang ako sa ulirat nang bigla siyang tumingin sa akin. Naintindihan mo ba? Ha? Naintindihan mo na ba ngayon? Kalmado niyang pag-uulit. Ano bang ginagawa ko? Kailangan kong mag-focus para malaman ko mga teknik para matalo ko si Noah. Hindi kong gaano kagwapo si Mr. Torres. I'm sorry, pero pwede mo ba ulit ipaliwanag sa akin? Tumawa lang siya. Oo naman, hindi mo naman kailangan magmadali. Kailangan mo lang maging relax at comfortable habang naglalaro at siguraduhin hindi ka kakabahan sa kalaban mo. Kailangan mo mag-isip ng maigit isipin kung paano mag-respond ang kalaban mo. Naintindihan ko. Tinuro niya mga tactics sa paglalaro ng chess at this time, nakinig na talaga ako ng maigi. Gusto kong manalo laban kay Noah. Ayaw kumangkin niya ako ng buo. After all, ang taong nagmamayari ng puso ko'y nasa harapan ko na ngayon.
Siya lang lalaking gusto kong makasama. Wala akong pakialam kahit pa may mahal na siyang iba. Hindi ko naman siya aagawin mula sa babaeng yun. Gusto ko lang siyang mahalin kahit hindi niya alam. Panalo ako! Panalo ako! Bulalas ko na akala mo'y nanalo sa loto matapos kong matalo si Mr. Torres sa chess. Tumisa sa ngumiti sa akin. Ang bilis mong natuto, magaling ka kasi magturo. Well then, thank you so much. Napatingin ako sa relo ko, hindi ko napansin ang oras dahil masyado ako nag-e-enjoy. Ako nga rin natatawa niya pang sabi. Kung pwede lang sanang manatili na lamang ako dito kasama si Mr. Torres habang buhay. Bigla na lamang siyang tumayo. Uwi na tayo. Medyo late na rin at baka magalit ang parents mo kapag umuwi ka na masyadong gabi. Tumangutango na lamang ako. Okay, I will send you home. Hindi na, may kasama naman ako. Ha? Meron? Nasaan siya? Nandun siya banda. Sabi ko sabay turo kay Vexo na nakaupo sa kabilang mesa. Tumango naman si Mr. Torres. Kaibigan mo? More like a housemate. I understand. Kung ganun, hihintayin ko na lang kayo makaalis bago ako umuwi. Okay. Nang makalabas na kami sa coffee shop na yon ay kaagad naming nakitang itim na limousine na siyang nagsisilbing service ko. 2 lalaking nagbukas ng pinto noon. Bago ako pumasok ay tumingin muna ako muli kay Mr. Torres. Salamat sa time at patience mo. Pasensya na rin sa pangistorbo ko. Hindi mo na kailangan pang magpasalamat, Kiana. Pwede mong hingin sa akin ang kahit na anong gusto mo. Nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. Thank you. Oh, and by the way, pwede bang Julius na lang itawag mo sa akin? Mas matutuwa ako kung yun ang itatawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang. Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Nahihiya siya napakamot sa batok niya. Sobrang cute niya talaga. Nakikita kita bilang isa sa mga close friends ko kaya sa tingin ko mas magiging komportable ako kung tatawagin mo ka sa first name ko. Kung ayos lang sa'yo. Oo naman, Julius. Ngumiti siya. Much better. Oo nga pala, kailangan nyo na umuwi. See you again next week, Kiana. See you. Muli akong ngumiti sa kanya bago sumakay sa limousine. Nakatingin naman ako sa kanya habang umaandar ang kotse. Hindi ko tuloy maiwasang malungkot. Napapaisip tuloy ako kung sino kaya yung babaeng tinutukoy niya noong nakaraan. Who taught you? Tumingin ako kay Noah. Hindi niya iniwas ang tingin mula sa chess piece na hawak niya. Nilalaro niya yun gamit ang daliri niya habang nag-iisip ng susunod niyang ititira. Ha? Chess, someone taught you, right? Pag-uulit niya. Oo, kaibigan ko. A woman? Umiling-iling ako. Lalaki? Tumangutango lamang siya sa kanila pag ang piece niya sa chessboard. Checkmate. Kailangan ko pang mag-practice, bulong ko. For sure nag-take advantage ang lalaking yun. Pumayag siyang turuan ka para lang makasama ka. Hindi siya interesado sa akin. Mabilis kong tugon. Tumingin naman siya sa akin. How you sure you are? Alam ko lang. Oh, so you are the one who's interested in him? Nalaking mga mata ko dahil sa sinabi niya. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil totoo yun. Sarkastiko namang tumawa si Noah. I knew it. Well then, okay lang kung hindi siya interesado sa'yo. Lumapit siya sa akin. Because I am. Umiwas ako ng tingin mula sa kanya. Sabihin mo nang kailangan mo sabihin. Gusto ko na matulog. I'll take this. Sabi niya sa kainabot ang kanang kamay ko. Both of your hands are mine now. Nagulat ako nang bigla niya lalamang inangat ang kanang kamay sa kayon nilagay sa labi niya. Anong ginagawa mo? Taking what's is mine. Saad niya habang hinahalik-halikan ang kamay ko. Nakatingin lamang siya sa akin habang ang mga labi niya nilalanda sa mga daliri ko. Binuka niya ang bibig niya sa kadinilaan ng mga yon. Anong? Nakagat kong ibabang labi ko upang pigilan ang pag-ungol na simulan niyang sipsipin ng mga daliri ko habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Halatang inaakit niya ako. Bigla-bigla na lamang siyang humintot sa hindi ko malamang dahilan ay tila ba nalungkot ako. Ano bang pinagsasabi ko? You're really good at holding in it, ha? Ano sinasabi mo? I'm not holding back anything. Pilyo siyang ngumiti. Pwede mo itanggi sa ngayon pero siguradong hindi mo ito maitatago kapag nakuha ko na pinakagusto kong sakupin. Babalik na ako sa kwarto ko. Saad ko saka tumayo. Siguraduhin mo lang na hindi mo hayaang hawakan ka na lalaking yun kahit saan. Akin ka lang, Kiana. Lahat ng meron ka ay akin. Hindi na lamang ako umimik. Dire-diretso ako naglakad patungo sa may pintuan na bigla na lamang siyang magsalitang muli. By the way, ano? Tanong ko nang hindi numilingon sa kanya.
You go with me tomorrow. Napakunot ako na noo sa katuluyang lumingon sa kanya. Pupunta saan? I want to spend some time with you. Huwag mo sabihin, hindi tayo pupunta sa hotel, kaya huwag kang mag-alala. Pwede naman natin gawin ang iniisip mo dito sa kwarto ko kung gusto mo. Iniwas kong tingin ko mula sa kanya. Wala naman akong iniisip na ganyan. Alright, if you insist. Can I get a good night kiss now? Sinamaan ko siya ng tingin na siya namang kinatawa niya. Kaagad na lamang akong umalis sa kwarto niya. Kahit kailan talaga napakamanyak ng lalaking yun. Isang plain white tee na pinares sa mom jeans at white kicks ang tanging sinuot ko. Nilugay ko lamang ang buhok ko at hindi rin ako nag-makeup maliban na lang sa lip balm. Nagpabango na rin muna ako bago ko nakapagdesisyon na magtungo sa may living room kung saan naghihintay si Noah. Inaya niya akong lumabas ngayong araw dahil gusto niya raw akong makasama. Isang bahay na hindi ko naman pinapaniwalaan dahil hindi naman niya kayang tapusin ang isang araw nang wala siyang ginagawang kabastusan. Let's go? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya saka sinimulan tignan ako mula ulo hanggang paan, tila ba pati kaluluwa ko'y nakikita niya na. Suot niya isang white t-shirt na pinares niya sa itim na pantalon, pati na rin ang paborito niyang leather jacket. Napakagwapo niya kahit na simple lang ang suot. Marahil ayun nga ang kagandahan kapag gwapo ka. Pero hindi ko pa rin siya gusto. Mukhang hindi mo malang pinaghandaan to ah. Ha? Wala kang ang makeup at hindi ka nagtagal para maganda. Ganun ka ba kaayaw na makasama ako? Pwede bang umalis na lang tayo? Ngumiti na lang siya. Alright honey, let's go. Actually, mas gugustuhin ko pang magbasa ng paborito kong libro kaysa makasamang lalaking to. Hindi ko nga alam kung anong iniisip niya. Paano kung balak niya pala akong dalhin sa isang bar para ibenta sa mga manyakas na lalaking gaya niya? Saan mo ba gustong pumunta? Biglang tanong sa akin ni Noah nang paandarin niya ng kotse niya. Kahit saan basta hindi sa isang lugar kung saan pwede kang mag-take advantage sa akin. Tumawa siya. Kaya kong samantalahin ka dito kahit ngayon. Huwag kang maglalakas loob. Oh, so tinatakot mo ako ngayon ha? Hindi na ako umimik. Nagulat na lang ako nang bigla niyang abutin ng kanang kamay ko saka yun hinalikan. Noah? Why? This is mine now, alright? Kailangan mo mag-focus sa daan kung ayaw mong pareho tayong mamatay. I can focus on you while driving. Pagmamatigas niya habang patuloy sa paghalik sa kamay ko. Tingnan mo isang to, wala pa nga kami sa pupuntahan namin pero hinaharas niya na ako. Ano palabas ang gusto mong panoorin? Nagiba ako ng tingin. Kahit ano. Alright, I think I'll just choose what I want, sabi niya sa tumungo sa counter at nagbayad ng ticket. Bumili rin muna kami ng popcorn at drinks bago pumasok sa sinihan. Lahat ng tao sa loob nun ay nakatingin sa amin. Mali, nakatingin sila kay Noah. Hindi ba napakagwapo ng lalaking yun? He's freaking handsome. Wow, napakaswerte naman ang girlfriend niya. Naiinggit ako. Napabuntong hininga na lamang ako kung alam lang nila kung gaano kamanyak ang lalaking to. Ni hindi ko nga rin maintindihan yung mga babaeng gustong-gusto sa mga bad boy. Gustong-gusto nila yung mga dominanting lalaking napakayayabang. Pero hindi para sa akin. Hindi ko gustong ganoong tipo ng lalaki. Gusto ko yung simple lang. Yung lalaking matulungin, gentleman at sweet. Gaya ni Mr. Torres. I mean, ni Julius. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti nang maalala ko nangyari kahapon. Sinabi niya sa akin tawagin ko na lang siyang Julius. Kumain kami sa labas at naglaro ng chess. Pwede na bang tawaging date yon? It will start now. Bigla na lamang bulong ni Noah sa akin kaya naman nahinto ako sa pagdi-daydream. Alam ko, angil ko. Simula pa lang ng pelikula ay nagsisigawan ng mga tao. Horror movie ang pinili niya, yung horror movie na pinakaayaw kong panoorin. Bigla naman siyang lumingon sa akin. Pwede mo akong yakapin kung natatakot ka. Hindi ako natatakot, pagmamatapang ko. Nakatitig lamang ko sa screen habang ramdam kong titig ni Noah sa akin. Dapat pala sinabi ko na lang sa kanya yung palabas na may asa na lang panoorin namin. Nanginginig ng mga kamay ko't nagpapawis na rin ako ng malamig. Nang pagmasdan ko pa lamang ang mukha ng multo sa labas. Hindi ko na talaga kaya. Sisigaw na sana ako nang bigla ko na lang maramdaman ang mga labi ni Noah sa leg ko. Lumingon ako sa kanya. Kitang-kita kong ngiti sa mga labi niya kahit pa madilim ang paligid. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo? Lessening your fear. Bulong niya sa kasinimulang halikan ng leeg ko. Mahina ako na paungol ng maramdaman kong dila niya sa balat ko. Mabuti na lang at walang nakapansin dahil busy rin ng mga tao sa panunood. Tigilan mo na, Noah. Marahan niyang kinagat ang tenga ko at hindi ko naiwasang mapakapit sa t-shirt niya. Buwisit talagang lalaking to.
Pati ba naman sa loob ng sinima? Nakahinga lamang ako ng maluwag nang bumukas ng muli ang mga ilaw. Tapos nang palabas? Did you enjoy it? Nangasar na tanong sa akin ni Noah habang naglalakad kami palabas ng sinihan. Masama akong tumingin sa kanya. Matapos ng ginawa mo, tatanungin mo ko kung nag-enjoy ako sa palabas? I'm not pertaining to the movie. Shut up! Narinig ko pa siyang tumawa, kaya naglakad na lamang ako palayo sa kanya. Hindi na talaga ako papayag na manood ng movie kasama niya. Kaya na, naglalakad lamang kami sa loob ng mall na bigla na lamang huminto si Noah saka tumingin sa akin. Masyado siyang mabilis maglakad kaya naman nasa likuran niya lang ako. Ano? Tanong ko sa kanya. Tumayo siya sa tabi ng malaking teddy bear na yon. Kukuhanan kita ng litrato. Napakakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ano? Sabi ko, tumabi ka sa napakalaking teddy bear na yon. Pag-uulit pa niya sabay turo sa malaking teddy bear sa tapat ng isang department store. You look cute there. Go on. Hindi ako bata. Ayaw ko magpakuha ng litrato. Tugon ko saka nagpatuloy na sanang muli sa paglalakad pero bigla niya na lamang hininang kamay ko. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko, yung tingin na para bang nagsasabing papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod sa gusto niya. Ayoko nang sinusuway ako. Pansamantala ako na estatwa sa kinatatayuan ko. Sobrang nakakatakot ang pagkakatitig niya sa akin. Okay, tatayo na ako sa tabi ng teddy bear na yun. Kaagad naman akong tumakbo palapit sa teddy bear. Nang makalapit na ako, tumingin ako muli kay Noah na hawak ng cellphone niya. Smile, sigaw niya pa sa akin. Pilit akong umiti. Smile even more. You can also hug the teddy bear, utos niya. Ano ba tingin niya sa akin, bata? Pero dahil hindi ako pwedeng humindi sa kanya, wala na akong ibang nagawa kundi ang sundin siya. Niyakap kong malaking teddy bear na yon saka tumingin sa camera na parang baliw. Oh my God! Ang cute naman nila. Perfect couple. Nakakaingit naman. Nakahinga naman ako ng maluwag. Nang tumigil na si Noah sa pagkuha ng mga litrato, naglakad siya papalapit sa akin nang hindi inaalis ang tingin sa phone niya. You look so adorable. Ninig kong bulong niya. Mukha ka mong tanga. Sagot ko sabay irap. I'll keep these photos of you. Aniya sabay tago ng phone sa bulsa niya. By the way, where do you want to go next? Nakapaut akong tumingin sa kanya. Gusto ko nang kumain. Alright, let's eat. Sabi niya sa kahinawakan ng kamay ko. Bakit parang ang ganda ng mood niya ngayon? I mean, hindi naman siya palangiti. Well, hindi naman siya ngumingiti ngayong araw pero parang ang saya niya. Ano kayang nangyari sa kanya? Nagpunta kami sa isang mamahaling restaurant sa bandang roof deck ng mall. Kaunti lang ang mga tao nandoon. Kaya naman medyo tahimik at mapayapa. Kita rin namin ang buong siyudad mula sa kinauupuan namin. Ang mga dingding ay gawa sa salamin. Umorder na si Noah ng pagkain habang ako naman ay nakatingin lamang sa view habang naghihintay. Saan mo gustong pumunta pagkatapos nating kumain? Bigla niyang tanong sa akin. Bakit hindi na lang tayo umuwi? Tugon ko nang hindi nakatingin sa kanya. Uuwi tayo at maglalaro ng chess? Yun bang sinusubukan mo sabihin? Nalaki ang mga mata ko. Ano? Tama, wag na muna pala tayong umuwi. Tingin ko naman pwede pa tayo magstay dito ng medyo matagal. Actually, parang gusto ko nga magpunta doon sa malapit sa amusement park. Napangisi lamang siya. Alright, if that's what you want. Kailangan kong makasigurado na hindi kami makakapaglaro ng chess ngayong gabi. Hindi pa ako handa. Marami na ako nabasang libro't napanood na videos about sa chess pero tingin ko, hindi ko pa rin matatalong lalaking to. Ayaw ko may makuha na naman siyang parte ng katawan ko. I mean, nakuha niya ng tenga, leeg at pati na rin ang kamay ko. Ano kaya susunod niyang kukunin? Iniisip ko palang kinakabahan na ako. Here's your order, Mr. and Mrs. Escobar, sabi ng waiter na nag-serve ng food namin. Thank you, tugon ko habang nakangiti. Tumingin si Noah sa waiter. Now go. Yes sir. Bakit mo naman siya ganun taratuhin? Tanong ko nang makaalis ng waiter. Naglagay siya ng napkin sa lap niya saka tumingin sa akin habang hawak ang cutlery niya. What? Pwede ka naman magpasalamat sa kanya pero mas pinili mo pang maging salbahe at sabihin siyang umalis na. Nakatingin siya sa'yo simula nung pumasok tayo sa restaurant na to. Ano? Baka masuntok ko siya kung ipagpapatuloy niya yun. Noah, let's eat now, utos niya. Okay. Tahimik lang kaming kumakain dalawa, maging bawat paglunok ko nga ay naririnig ko.
Napaka-awkward kaya naman pakaramdam ko'y kailangan ko magsalita kung ayaw ko mamatay sa katahimikan at awkwardness habang ramdam ko ang titig sa akin ni Noah na akala mo'y akong pagkain kinakain niya. May nakadate ka na bang babae dati? Tanong ko sa kanya. Hindi siya kagad sumagot. Uminom muna siya ng tubig bago nilapag ang cutlery niya saka tumingin sa akin. What do you think? Well, tingin ko wala ka pang nakakadate. For sure kaagad mo lang silang hinahapit sa bewang sa kadiretsong dinadala sa kwarto mo. Buong tapat kong sagot na siya namang nakapagpatawa kay Noah. Precisely. Hindi ko na sila kailangang yayain. Sasama sila sa akin kahit hindi ko sila tanungin. Kusa silang maghuhubad at magmamakaawang makipagtalik. Muntik na ako mabulunan. Kaagad kong inabot ang basong tubig ko sa kaininom ang lahat ng yon. Pero iba ka, Kiana. Pinahihirapan mo ko at kahit papano ay hinihikayat mo kung hintayin ka. Hindi ko nga alam kung bakit pero parang ayaw ko maging aggressive sa'yo. Gusto ko dahan-dahan. Gusto kitang kunin unti-unti hanggang sa tuluyang masakop kong buong mong pagkatao. Dahil sa pagiging iba ni Kiana sa mga babaeng dumaan kay Noah, nahulog kayang loob niya sa asawa? At si Kiana, magawa kayang magustuhan niya si Noah kahit ang puso niya tila may ibang nilalaman na. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.